Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po ang ating araw ngayon? Salamat sa Diyos dahil nagising na naman po tayong lahat. Ginising na naman po tayo ng ating mapagmahal na Panginoon. Kaya sa oras po ito mga kaibigan, atin naman pong gagawin yung para sa ating Diyos. Kaya muli po ay inaanyayahan ko na po kayo. Nabuksan na naman po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Kawikaan, chapter 6. Nandito na po tayo sa chapter 6 mga kaibigan at patuloy nawa tayong samahan, gabayan ng ating Diyos habang nagbabasa po tayo ng Kanyang salita. Ganon din ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Samahan nawa tayo upang maunawaan po natin ang bawat salita na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang Kawikaan chapter 6 verse 1. Ang title po nito, mga dagdag na babala. Reminders ng ating Diyos. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit hito ang paraang makaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Tignan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat kahit siya'y walang punong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o taga-masid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay, sandaling tulog, kaunting idlip na lang, sandaling paghalukip-kip, pag-iinin sa higaan, at itong kahirapan sa iyo ay daratal, katulad ng mandarambong para bagang magnanakaw, taong imbi at masama, walang tigil sa paggala upang ikalat sa iba di totoo niyang salita. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na ang kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at ang mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod dulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Babala laban sa pakikiapid, aking anak, utos ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikdan turo ng inang giliw, sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway, ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag marahuyo sa tinging mapungay. Babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuutan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Kahit siyaon ay
Ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala kahit siyaon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Kung siya ay mahuli, ang bayad ay 7 doble, ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ang mag-isip mga lunya ay isang taong mangmang, sinisira ang sarili buhay niya at pangalan. Ang tanging niyang mahihita ay pahirap sa sarili. Di na niya mababawi ang kanyang pagkaduhagi sapagkat ang panibugho sa tao ay nag-uudyok. Ang puri niya ay ibangon kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamtin ang patawad kahit gaano pa karami ang sa kanya ay ibayad. Chapter 7. Awit chapter 7. Aking anak, salita ko sana'y ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Kaalamay ituring na babaeng kapatid, ang unaway kaibigang walang kaparis, pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng masama nang di ka malamuyot ng matamis niyang salita. Ang babaeng masama, ako ay nanungaw sa bintanang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang walang muwang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi kung tulog itong madla, ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapangakit mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Malakas ang kanyang loob, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayon sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walong ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik at ang kanyang sasabihing punong-puno ng pangakit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisika ng pabangong mira, bukod pa sa aloy at mabangong kanila. Halika at bigyang daan damdamin ng isa't isa, ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y wala rito, pagkat siya ay umalis sa malayo pa nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit, ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya'y nalamuyot. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Tila mailap na usa na sa wakas ay napikot, hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad, hindi niya namamalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salitang nunulas sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis, sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya nagmumula ang landas ng kasawian, pagkat isa'y humahangga sa lagim na kamatayan. Awit chapter 8. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasadako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas, na sa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw, kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan, kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda, pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong
lipit ito ay maliwanag sa kanya na may unawa, at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong kaalaman ay mahigit pa sa hiyas, walang kapantay sa sang maliwanag. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas na hinahot karunungan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan. Sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan, mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman, unawa't kapangyarihan dahil sa akin, hari, na kapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula, at ako rin ang dahilan dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinahanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang dahilan ko ay katuwiran, ang landas ko'y katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat na ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw, wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako'y isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon pa rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawit ang bakal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya, sa akin siya'y aaliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa kasangkatauhan, ligaya ko ay naubos. At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan, sundin ang payo ko't mapapaayos ang pamumuhay upang maging matalino. Ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang sa akin, laging nakatitig. Pagkat ang makasusumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit di makasumpong sa akin sarili ang sinasaktan, ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Tayo po ay magpapatuloy, mga kaibigan. Binuksan ko lang po ang ating electric fan at talagang sobra pong napakainit. Ayan, nasa chapter 9 na po tayo. Ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa ng tirahan itong karunungan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ang ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit, sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa manlilibak ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit alipusta. Punahin mo ang manlilibak at magagalit pa sa iyo. Ngunit sa iyo ay lalapit ang matalinong payuhan mo.
Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Sa pamamagitan ko hahaba ang iyong araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang dunong, mayroon kang pakinabang, kung ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Pagkataong nagdaraan na kanyang masulyapan, ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga walang muwang, tubig na ninakaw ay ubod tamis. Ang sarap nitong tinapay na inumit. Hindi alam ng biktima, wakas niya'y kamatayan, at lahat ng pumasok doon naroon na sa libingan. Chapter 10. Awit chapter 10. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit sipayo ng ina ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pagkikinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama ay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nagtitipo ng kahiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay nalalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan, ngunit sa likod ng walang muwang pamalo ang siyang antabay. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala sa kapahamakan. Ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay kanyang kapuksaan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masamay gumagawa ng lalo pang kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay sa daan ng buhay, ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung gaanong ang suka ay nakangingilo, ang usok ay nakaluluha. Gayon ang tamad na alipin, laging walang ginagawa. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama
kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng kaalaman, ngunit ang dilang sinungaling ay bubunutin naman. Sa bawat pagkakataon angkop ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masama ay parang nilikaw na lubid. Medyo mahaba po itong chapter 10, mga kaibigan. Yan. Dito na po tayo sa chapter 11. Kawikaan, chapter 11. Kasuklam-suklam kayawi ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang kababa ay nagbubunga ng kaalaman. Ang tuntunin na matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng tao ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng masamang nasa niya. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang pag-asa sa kayamanan ay nawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay nilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay panira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama ang lungsod ay nawawasak. Ang kapo sa kaalaman ay mahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit kahit munting lihim ay kinukubli ng mapagtitiwalaan. Ang kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak, ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng kapurihan, ngunit ang walang dangal tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan. Ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae na walang bait ay tila gintong singsing sa nguso ng biik. Anumang nais na matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag, ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, pinupuri ng balana ang nagbibili ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag gumahanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa. Tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan na dito sa lupa at tiyak na parurusahan ang masama. Ayan, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating binasa na salita ng Diyos. Dalawang bagay lang po yun. Kapag sumunod po tayo sa Panginoon, mapapabuti po ang ating buhay at malayo po tayo sa kapahamakan. Ngunit kung ayaw nating sundin ang tuntunin ng Diyos, talaga pong kapahamakan at ang ending po ng buhay ng isang taong ayaw sumunod sa Diyos ay kamatayan. Kamatayang wala nang kapares na kahirapan doon sa lugar ng impyerno. Kaya mga kaibigan, manatili po tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos upang tayo po ay hindi makaranas ng kapahamakan.
Kaya yan mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating pagbabasa. Sana po talaga ay maranasan natin ang Panginoon upang sa ganon talaga pong susundin natin ng buong puso ang kanyang salita, isa pamuhay at ibahagi din sa iba. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay mga kaibigan. Patuloy at patuloy po tayong pagpalain, gabayan, samahan at kahabagan ng ating Diyos. Amen.